Hi guys! Welcome back to our channel. Sa video na ito, share ko sa inyo yung experiences at mga taong na-encounter namin sa pagtira dito sa tinaguriang third most dangerous city in the United States according to US News and World Report. By the way, kung bago kayo sa channel namin, hi, my name is Mike. Nakatira kami ng family ko, my wife, Chu, and our children, Sam and Ellie, here in Michigan, USA. Nung sinabi sa akin ng manager ko sa Pinas na magmamigrate kami dito sa USA, ang akala ko nung una, sa Texas kami titira kasi nandun yung headquarters ng company namin. Then later, na-confirm ko sa HR namin dito sa USA na sa Detroit daw kami titira. So napaisip ako kung saang part ng US yung Detroit kasi hindi kami aware or hindi namin alam kung saan yung Detroit. For us kasi ng mga Pinoy, ang mga familiar places dito sa USA ay yung Chicago, Las Vegas, and New York. Then ilang cities from California tulad ng Los Angeles at San Francisco. So, bakit nga ba tinaguri ang third most dangerous city ng United States ang Detroit? Bago kami pumunta dito, nalaman namin na delikado tumira sa Detroit dahil sa mga crimes tulad ng assault, car theft, shoplifting, at robbery. Then may issue din sila tulad ng vandalism and excessive noise late at night at disorderly conduct. In response, gusto ng asawa ko na tumira kami sa suburbs ng Detroit. Total, naka-work from home naman ako. Pero sabi ko nga sa kanya, dito ako sa Detroit inassign, kaya I decided na dito kami mag-anak tumira. Pumili na lang kami ng gated community para kahit paano, safe kaming mag-anak. May mga nakausap kaming locals about sa experiences nila sa pagtira dito sa Detroit, and yung common denominator ng kanilang mga sinasabi ay yung nanakawan sila ng gamit sa loob ng sasakyan. Meron din kaming churchmate na actual mismo na nakita yung carnapping, but because concerned siya sa kanyang safety and nung family niya, hindi na niya nagawang tumawag or mag-report sa police. May isa pa kaming nakausap na American in her 60s na nakatira na dito sa Detroit for 3 decades. And ang sabi niya, in their neighborhood, they look out for each other. Halimbawa, pagka gabi na sila uuwi, tinatawagan nila yung kapitbahay nila para magbukas ng ilaw at magbantay sa labas hanggang makapasok na sila ng bahay. Even Filipinos living here in Michigan, they heard stories about Detroit tulad ng delikado maglakad ng mag-isa. Sa personal experience naman namin, pagsakay namin one time ng sasakyan, nakita namin na may butas yung windshield. Naging pal-isipan sa amin mag-asawa kung bakit parang binutas gamit ang pellet gun. Nag-isip kami ng posibleng rason kung bakit may ganon, and nasa gated community naman kami. Inisip namin na baka may malaking ibon lang na tumuka doon sa windshield or binutas gamit ng kutsilyo. Pero yung pinakatanong doon is bakit? Tanong nga ng wife ko kung may nakaalitan daw ba ako or hindi maayos yung pagpark ko. Sabi ko, wala naman at maayos naman yung pagpark ko ng sasakyan. Then after several months, na-share ko sa coworker ko yung incident. Sabi niya, posible na bato din na humampas sa windshield namin as I drove sa mga freeway. Whatever the cause, we prayed for our family's safety and that we didn't offend anybody. After a year living here in Detroit, by God's grace, we never experienced the worst things na naririnig namin at nababasa sa mga news. Instead, we experienced quite the opposite. We've realized how peaceful living in Detroit is. Nararanasan naming mag-anak yung buhay syudad na malapit sa nature. Ang Detroit kasi, nakadikit siya sa Detroit River
na dinadaanan ng mga iba't ibang sasakyang pandagat, from bangka ng mga fishermen to big cruise ships. Na-enjoy din naming mag-anak yung iba't ibang public parks, food shops, at mga free events na nagaganap dito. Na-appreciate din namin ang police visibility ng Detroit Police Department. At ang pinaka na-appreciate namin dito sa Detroit, yung mga tao very friendly and welcoming kahit saan kami magpunta, sa church, sa malls, sa grocery man, kahit sa mga parks, we feel na hindi kami foreigner dito sa Detroit. I hope you appreciate yung sharing namin about our experience in living here in the so-called third most dangerous city in the USA. If you do, please hit the like button and subscribe to our channel. Thank you and God bless. Samuel, come here. Say hello. Say hello. Hello, Eddie. Say hello. Hello. Our kids, Sam and Eddie. God bless. God bless.